Pirmahan mo na ito, Frida. Let's not make this harder than it already is. Tapos na tayo. Ang boses ni Alejandro ay malamig pa sa yelong, unti-unting nalulusaw sa basong hawak niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Sa harap ng marami naming bisita sa gitna ng marangyang hall ng Montemayor Mansion na pinalamutian ng mga puting rosas para sa aming ikawalong anibersaryo, inihagis niya sa harap ko ang isang makapal na folder. Ang mga papel ng annulment na tila mga talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng gabi. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong tray ng espesyal na luto kong kare-kare. Yun ang paborito niya. Ang aking mga daliri ay may mga sariwang paltos pa dahil sa pagmamadaling ihanda ang piging na ito. Umaasang sa espesyal na gabing ito ay sa wakas ay mapapansin niya ang aking mga pagpupursige. Ngunit habang tinitingnan ko ang folder na lulan ng aming paghihiwalay, parang nawalan ng saysay ang bawat patak ng pawis at bawat sakripisyong ibinigay ko sa loob ng 8 taon. Alejandro, anibersaryo natin ngayon. Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas sa nanunuyot kong lalamunan. I cooked your favorite. Bakit ngayon, bakit sa harap nila? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi bago siya lumapit sa isang babaeng kanina pa nakatayo sa kaniyang likuran. Si Celeste, ang kaniyang sekretarya, na ngayon ay nakasuot ng pulang bestida na tila sumasalamin sa dugo ng aking pusong nagkakapira-pira. Hinapit ni Alejandro ang baywang nito sa harap ng lahat kabilang na ang kaniyang ina na si Doña Remedios na nakamasid lamang ng may mapangmaliit na ngiti. Anibersaryo, Frida, gumising ka nga 8 years of marriage. And what did you give me? Nothing. You are sterile, Frida. Isang baog na babaeng walang ibang alam kundi ang magpakabayani sa kusina. Habang ang kumpanya ko ay halos bumagsak dahil sa kawalan ng tagapagmana, bulyaw niya. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Hindi ko na malayang nanginginig na ang aking mga kamay. Ang init ng kare-kare na kasing init ng pagmamahal na inilaan ko sa kanya ay tila naging lason sa aking paningin. Naramdaman ko ang pamamanhid ng aking mga binti, ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib sa tindi ng hiya at sakit. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang dumaloy sa aking pandinig, mga mapanghusgang tinig na tila mga bubuyog na sumusugod sa isang sugatang hayop. Biglang lumapit si Doña Remedios, ang kanyang mga hakbang ay may awtoridad na tila isang reynang nagtatapon ng isang aliping hindi na kailangan. Huwag ka nang magmalinis, Frida. Alam naming lahat ang ginagawa mo. You've been stealing from the company's funds, isn't it? Niloloko mo ang anak ko habang kinukupit mo ang perang pinaghirapan niya para sa sarili mong kapakanan. Hindi totoo yan, Mama. Ang tanging nasabi ko habang ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Kayo ang nakakaalam kung paano ko isinangla ang lahat para lang maitayo ang negosyong ito bago ko pa natapos ang aking pangungusap. Naramdaman ko na lamang ang isang malutong na sampal mula kay Alejandro. Napalingon ang aking ulo sa lakas ng impact at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa aking laway. Ang hapdi ng kaniyang palad sa aking pisngi ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng kaniyang pagtataksil. Don't you dare call her mama, wala kang karapatan, galit na sabi ni Alejandro. Pirman mo yan at umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din, I don't want to see your pathetic face ever again. Nanatili akong nakayuko, ang aking buhok ay tumatabing sa aking mukhang basang-basa na ng luha. Sa sahig nakita ko ang aking refleksyon sa makinang na tiles, isang babaeng nagmukhang matanda sa loob ng 8 taon dahil sa pag-aalaga sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Isang babaeng tinalikuran ang sariling pangalan at yaman para sa isang lalaking ang tanging pag-ibig ay para sa kaniyang sarili. Kinuha ko ang panulat na inabot ni Celeste nang may mapang-uyam ng ngiti. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinulat ko sa papel na iyon, tila unti-unti ring namamatay ang Frida Montemayor na kilala nila. Ngunit sa ilalim ng bawat sakit at bawat hapdi ng sampal, may isang bahagi ng aking kaluluwa na hindi nila kayang hawakan. Inabot ko ang folder kay Alejandro nang hindi siya tinitingnan sa mga mata. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang huling sandali ng aking pagtitimpi. Habang naglalakad ako palabas ng mansion, bitbit ang tanging valley na dala ko noong pumasok ako sa buhay nila. Ramdam ko ang malamig na patak ng ulan
na humahalo sa aking mga luha. Ang bawat hakbang palayo sa pintong iyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa aking leeg. Bakit ba kailangang dumanas ng ganitong kalupitan? Ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat. Hanggang kailan dapat manahimik ang isang kaluluwang matagal ng ninakawan ng kaniyang sariling dangal, pesimeha. Oringwatan patak ng ulan sa bumabagsak sa semento ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit ang lamig na nanunuot sa aking buto ay wala pa sa kalahati ng ginaw na nararamdaman ng aking puso. Bitbit ang lumang valley na tila lalong bumigat sa bawat hakbang tinahak ko ang madilim na kalsada palabas ng Forbes Park. Ang marangyang subdivision na naging kulungan ko sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang naglalaho sa aking paningin, kasabay ng mga pangarap na binuo ko sa piling ng isang lalaking hindi pala ako tunay na nakita. Huminto ako sa tapat ng tindahan ni Aling Charing sa kanto ng aming lumang kalsada. Kahit malakas ang buhos ng ulan, ang mga anino ng mga taong nakasilong doon ay tila mga buwayang naghihintay ng biktima. Nararamdaman ko ang kanilang mga matang puno ng panghuhusga at pananabik sa susunod na kabanata ng aking pagbagsak. Ayan na pala ang dakilang asawa, narinig kong bulong ni Aling Charing sapat na para maabot ng aking pandinig sa gitna ng ingay ng ulan. Totoo nga ang balita, pinalayas na ni Alejandro. Nahuli raw na may ibang lalaki at nagnanakaw pa sa kumpanya. Tisk-tisk. Akala mo kung sinong santa may itinatago rin palang baho. Ang totoong mga salitang iyon ay tila mga lason na pilit nilalamon ng aking sistema. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipaliwanag na ako ang ninakawan, ako ang niloko at ako ang pinagtaksilan. Ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Hinayaan ko ang putik na tumalsik sa aking laylayan habang nagpapatuloy sa paglalakad. Sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng masarap na kwento ng kahihiyan. Nakarating ako sa isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Quezon City. Dahan-dahan kong inilabas ang susi mula sa aking bulsa. Ang lugar na ito ay ang aking lihim na sandigan. Isang maliit na espasyong kinuha ko, 6 na buwan na ang nakalilipas nang magsimulang magbago ang ihip ng hangin sa aming pagsasama. Pumasok ako at agad na binalot ng amoy ng alikabok at kalumaan, ngunit sa pagkakataong ito ang amoy ng kalayaan. Hinawakan ko ang aking leeg, doon sa bahaging dati ay may nakasuot na kwintas na diamante, ang huling pamana ng aking ina. Tila bumalik ang aking gunita 3 taon na ang nakalilipas sa loob ng isang madilim na sanglaan. Naaalala ko pa ang panginginig ng aking mga kamay habang iniaabot ang kwintas sa kahera, kapalit ng perang pambayad sa utang ni Alejandro para sa kaniyang unang warehouse. Frida, babawi ako. Pangako ibabalik ko ang lahat ng ito sa'yo ng higit pa, sabi niya noon habang hinahagka ng aking noo. Naniniwala ako. Naniwala ako sa kaniyang mga mata na tila puno ng pangarap. Hindi ko alam na ang mga pangarap na iyon ay hindi pala kasama ang aking pangalan. Nagulat ako nang biglang may kumatok sa aking pinto. Ang tunog ng mga kamay na tumatama sa kahoy ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang basang-basang mukha ni Bianca. "Oh my God, Frida, I finally found you." Patakbong lumapit si Bianca at niyakap ako ng mahigpit. "I heard what happened." Ang kapal ng mukha ni Alejandro. "How could he do this to you after everything? Paano mo nalaman na nandito ako?" Mahinang tanong ko habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata. "I asked around and then I remembered you mentioned this place once. Sis, I'm so worried about you," sabi niya. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko ang kaniyang kamay na pasimpleng humahawak sa kaniyang cellphone sa loob ng bulsa. Bulsa ang liwanag nito ay bahagyang sumisilip. "Don't worry, I'm here for you. You can tell me everything." "Ano ba talagang plano mo? May mga documents ka bang naitago?" Ngumiti ako ng tipid, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. "Wala na, Bianca. Kinuha nila ang lahat. Wala na akong kahit ano." Nakita ko ang panandaliang pagkadismaya sa kaniyang mukha, bago niya ito agad na binalutan ng awa. "Don't say that, we'll find a way. Okay, for now, magpahinga ka muna." Nang makaalis si Bianca, humarap ako sa malaking salamin sa banyo. Ang babaeng nakatingin sa akin ay tila isang estranghero. Ang kaniyang mga mata ay pagod, ang kaniyang mukha ay may bakas pa ng sampal, at ang kaniyang mahabang buhok ay gulo-gulo. Kinuha ko ang isang matalas na gunting mula sa cabinet. Ang buong buwato pagputol ko sa aking buhok
ay tila pagputol sa bawat alaala ng 8 taon. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay ang mga pangakong napako, ang mga sakripisyong binaliwala, at ang pag-ibig na naging abo. Habang unti-unting umiikli ang aking buhok, tila lumilitaw ang isang bagong mukha, mas matalim, mas matapang, at mas malamig. Tiningnan ko ang aking reflection. Wala na ang mahina at masunuring asawa. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Alejandro ay wala na kasama ng pagkataong hinayaan kong yurakan nila. Magsisimula na ang tunay na laro, Alejandro. Bulong ko sa hangin habang ang aking mga mata ay nagniningas sa gitna ng kadiliman ng silid. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sa bawat luhang pumatak sa akin, isang imperyo ang guguho sa inyo. Ngunit sa gitna ng aking determination, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan. Sapat na ba ang galit para itayo ang isang buhay na matagal ko nang kinalimutan? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagpapanggap sa harap ng mga taong ang tanging hangad ay makita akong tuluyang bumagsak, Martin Tafata. Mahal kita, Frida. Ikaw ang swerte ko. Kung wala ka, baka nasa kalsada na ako. Ang mga salitang ito ay tila isang malambing na musika. Noon mga katagang naging pundasyon ng aking katatagan sa loob ng 8 taon. Ngunit habang tinititigan ko ang lumang notebook na nakapatong sa aking hita, ang notebook kung saan nakatala ang bawat sentimong iniluwal ko para sa kumpanya ni Alejandro, ang musikang iyon ay naging isang nakakangilong ingay sa aking pandinig. Aning paghaplos ko sa magaspang na balat ng notebook ay tila isang mahiwagang lagusan na nagdala sa aking diwa, pabalik sa isang gabing hindi ko malilimutan. 8 taon na ang nakalilipas sa loob ng marangyang opisina ni Papa sa De La Vega Building. Frida, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong itapon ang kinabukasan mo para sa lalaking yan. Ang boses ni Don Fernando ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pait. Ang tunog ng kaniyang tungkod na tumatama sa sahig ay tila isang babala na binaliwala ko. Alejandro Montemayor has the eyes of a wolf in sheep's clothing. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa iyo, iiwan kanyang sugatan. Hindi totoo yan, papamahal ako ni Alejandro, at patutunayan ko sa inyo na kaya kong mabuhay nang wala ang pera niyo. Matapang kong sagot noon. Tinalikuran ko ang lahat. Ang pangalang De La Vega, ang karangyaan, at ang proteksyon ng aking ama. Pumasok ako sa pamilya Montemayor na baon lamang ay pag-ibig at ang mga alahas na ipinamana sa akin ni Mama. Ngunit ang realidad ay mabilis na sumampal sa akin. Naalala ko ang unang taon ng aming pagsasama, habang si Alejandro ay abala sa pagpapanggap na isang matagumpay na negosyante sa harap ng kaniyang mga kaibigan. Ako ay nasa maliit naming kwarto, binibilang ang bawat barya para pambayad sa kuryente. Isang hapon pumasok si Doña Remedios sa aming bahay, ang kaniyang ilong ay nakataas na tila may mabahong amoy na nagmumula sa akin. Frida, kailangan ng pondo para sa charity gala ng aming foundation. I need 50,000 pesos. Huwag mong sabihing wala kayong pera dahil nakakahiya sa mga kumare ko kung hindi ako makakapag-donate. Pero mama, pambayad po iyon sa supplier ng mga tela ni Alejandro. Kapag hindi kami nagbayad, mapuputulan kami ng supply. Mahinahon kong paliwanag. Wala akong pakialam, yan ang hirap sa iyo, napakadamot mo. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman. Sigaw niya, ang kaniyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking dangal. Para matigil ang kaniyang panunumbat, ibinigay ko ang pera. Ibinenta ko ang aking paboritong relo para lamang mapunan ang kakulangan sa kumpanya. At ang masakit, nang gabing iyon, umuwi si Alejandro na may dalang bagong sapatos na mamahalin. Look, Frida, I need to look professional. Presentation is everything in business. Proud na sabi niya habang hindi man lang napapansin ang aking mga mata na namumula sa puyat at pag-aalala. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ramdam ko ang bawat pintig na tila nagpapaalala sa akin ng bawat gabing umiyak ako ng tahimik sa banyo para hindi niya marinig. Ako ang naging tulay niya, ang kaniyang hagdan at ang kaniyang taming. Ngunit sa bawat hakbang niya pataas, lalo niya akong itinabaon sa limot. Ang pinakamasakit na alaala ay noong nakaraang taon. Nakita ko ang isang resibo ng mamahaling kwintas sa bulsa ng kaniyang Amerikana. Buong akala ko ay sorpresa iyon para sa akin dahil malapit na ang aking kaarawan. Naghintay ako. Nagluto ako ng espesyal na hapunan, ngunit lumipas ang gabi at walang kwintas na dumating. Makalipas ang 1 linggo, nakita ko ang kwintas na yon sa leeg ni Celeste sa isang office party.
It's a gift from a very special client. Nakangiting sabi ni Celeste habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nilingon ko si Alejandro naghahanap ng paliwanag ng kahit anong senyales ng paghingi ng tawad. Ngunit tinalikuran niya lang ako at nakipagtawanan sa iba. Doon ko naintindihan. Hindi ako asawa sa paningin nila. Ako ay isang kasangkapan na unti-unti nang nauupos ang pakinabang. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang tilaok ng manok mula sa kapitbahay. Ang liwanag ng umaga ay unti-unti nang sumisilip sa bintana ng aking maliit na apartment. Tiningnan ko ang notebook sa aking kamay. Ito ang ebidensya ng 8 taon kong pagpapakabaliw. Ang bawat sentimong kinuha nila sa akin, ang bawat luhang pinaluha nila ay may katapat na kabayaran. Papatama kayo, Kate. Bulong ko sa hangin habang ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa notebook. But you were also wrong about one thing. Hindi ako iiwan ni Alejandro na sugatan. Iiwan ko siyang walang-wala. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hindi iyon ang katok ni Bianca. Ang tunog ay may bigat, may awtoridad. At may kasamang kakaibang kaba na biglang gumapang sa aking likuran. Sino ang pupunta rito sa ganitong oras? Alam na ba nila kung nasaan ako? Tom. Ang bawat tunog ng kamao na humahampas sa aking pinto ay tila isang babala na hindi ko dapat baliwalain. Sa bawat segundo ng katahimikang namamagitan sa mga katok, ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Dahan-dahan akong lumapit, ang aking mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang iniikot ang trangka. Ngunit pagbukas ko, walang Alejandro na galit, walang pulis na may dalang warrant. Isang matandang lalaki lamang na may dalang mga bayarin ang bumungad sa akin, ang landlord ng maliit na apartment na ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap at pag-abot ng aking huling natitirang pera, lumabas ako para huminga ng sariwang hangin. Kailangan kong lumakad. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na ang mundo ay umiikot pa rin kahit gumuho na ang sa akin. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada sa Quezon City. Ang aking isipan ay tila isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena sa mansion. Ang sampal ng tawa ni Celeste, ang pagtalikod ni Alejandro. Hindi ko napansin na ang ilaw sa intersection ay nagbago na. Ang ingay ng paligid ay naging isang malabong ugong sa aking pandinig. Miss Tabby, isang malakas na hiyaw ng mga gulong na kumakiskis sa mainit na aspalto ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Ang amoy ng sunog na goma ay agad na humalo sa hangin. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang ang isang itim na sasakyan ay mabilis na papalapit sa akin. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Inisip ko, ito na ba ang dulo? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng aking pagtitiis? Ngunit bago pa ako tuluyang mahagip isang matipunong braso, ang biglang pumulupot sa aking baywang. Mabilis ang bawat galaw, tila isang aninong sumunggab sa akin mula sa dilim. Malakas akong nahila pabalik sa bangketa at ang aking katawan ay sumubsob sa isang matigas at mainit na dibdib. Ang tunog ng aking mabilis na paghinga ay sumasabay sa malakas na pintig ng puso ng lalaking nakayakap sa akin. Are you crazy? Magpapakamatay ka ba? Ang boses niya ay baritono malalim at puno ng awtoridad na may halong pag-aalala. Dahan-dahan akong tumingala. Ang sikat ng araw ay tila bumubuo ng isang korona sa paligid ng kaniyang ulo, ngunit ang kaniyang mga mata matalas, matalino at tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa ang kumuha ng aking atensyon. Ang kaniyang mukha ay tila lilok ng isang bihasang eskultor, seryoso, ngunit may bakas ng kabutihan. I'm sorry, hindi ko napansin. Nauutal kong sagot habang pilit na kumakawala sa kaniyang pagkakahawak. Ramdam ko ang init na dumaaloy sa aking mga pisngi, isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan, sa piling ng asawang laging malamig sa akin. Tumingin ka sa dinadaanan mo, miss. Hindi laging may sasagip sa'yo, sabi niya habang inaayos ang kaniyang suot na Amerikana. I'm Mateo Valeriano. Tila pamilyar ang pangalang iyon, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Frida, maikli kong sagot. Alam ko kung sino ka, Frida Montemayor. Seryoso niyang sabi na ikinagulat ko. O mas tamang sabihin, Frida de la Vega, nanlaki ang aking mga mata. Paano niya nalaman ang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot? Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa akin? Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi mo malaman kung tunay o may itinatago. I'm a lawyer.
At alam ko ang ginawa sa iyo ng pamilya Montemayor. Alam ko kung paano kanila rumespeto, paano kanila ninakawan ng dangal, at paano kanila itinapon na parang basura pagkatapos kang pakinabangan. Humakbang siya palapit sa akin sapat na para maramdaman ko ang kaniyang presensya na tila isang pader na handang magsanggalang sa akin. Hindi mo kailangang dumanas ng ganito, Frida. You have the blood of a De La Vega. You were born to lead, not to serve people who are beneath you. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa aking kamay. Ang init ng kaniyang palad ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa aking nanghihinang sistema. Sa gitna ng maingay at magulong kalsada, tila kaming dalawa lamang ang naroon. Tulungan mo ako, bulong ko ang aking mga mata, ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Wala na akong kahit ano, kinuha nila ang lahat. Hindi nila kinuha ang lahat, Frida. Nandyan pa ang galit mo, at yan ang pinakamalakas mong sandata. Sabi niya habang itinataas ang aking baba, para magtagpo ang aming mga mata. I promise you, I will make them pay for every tear you shed. Babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa iyo at higit pa roon. Habang nakatingin ako sa kaniyang mga mata, naramdaman ko ang isang spark ng pag-asa, isang bagay na akala ko ay namatay na sa gabing iyon sa mansion. Ngunit sa likod ng kaniyang mga pangako, may isang maliit na tinig sa aking isipan na nagtatanong, bakit ang isang estrangherong tulad niya ay handang itaya ang lahat para sa akin? Ano ang kaniyang kapalit? Hinigpitan niya ang kaniyang hawak isang pangako ng proteksyon na tila isang matamis na bitag. Trust me, Frida, we will start the fire that will burn their empire to the ground. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Hindi tayo magkakilala, hindi tayo magkamag-anak. Bakit mo itinataya ang pangalan mo para sa isang babaeng tinalikuran na ng mundo? Ang tanong ko ay bumasag sa katahimikan ng kaniyang maliit ngunit eleganteng opisina. Gabi na at ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing unti-unting namamatay sa gitna ng usok at dilim. Ang bawat pahina ng mga dokumentong nasa harap namin ay tila mga saksi sa aming lihim na pagsasabuatan. Ibinaba ni Mateo ang hawak niyang panulat. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang tuldok sa mahabang pangungusap ng aming pagtatrabaho. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga mata ay walang halong biro. Hindi lahat ng tulong ay may kapalit na material, Frida. Mahinahon niyang sagot habang dahan-dahang itinuwid ang kaniyang upo. Minsan ang makita ang hustisyang nagtatagumpay laban sa mga taong akala mo ay hindi matitinag, iyon ang pinakamalaking kabayaran. You remind me of someone I lost, someone who didn't have the strength to fight back. Ikaw meron kang lakas, Frida. Kailangan mo lang ng tamang direksyon. Tumayo siya at lumapit sa kinalalagyan ko. Ramdam ko ang kaniyang presensya na tila isang mainit na baluti na bumabalot sa aking nalalamig na pagkatao. Kinuha niya ang baso ng kape na kanina pa lumalamig sa aking tabi at pinalitan ito ng bago na ang usok ay sumasayaw pa sa hangin. Uminom ka muna, you look exhausted, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa aking pagod na diwa. Napansin kong bahagyang nangangatog ang aking balikat. Marahil ay dahil sa lamig ng aircon, o marahil ay dahil sa bigat ng mga katotohanang unti-unti naming binubuksan mula sa mga accounts ni Alejandro. Hindi ko namalayan na dahan-dahan niyang kinuha ang kaniyang itim na Amerikana na nakasabit sa likod ng kaniyang upuan at maingat itong isinampay sa aking mga balikat. Nararamdaman ko ang kaniyang mga daliri na bahagyang dumampi sa aking leeg, isang mabilis at aksidenteng pagkakataon na nagpadala ng kakaibang kuryente sa aking buong katawan. Ang amoy ng kaniyang pabango, amoy ng pinuulan at kalalakihan ay tila isang pamilyar na tahanang matagal ko nang hinahanap. Thank you, Mateo, bulong ko habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang Amerikana. 8 years akong naging asawa ni Alejandro, pero kailanman ay hindi niya napansin kung giniginaw ako o kung pagod na ako. I was just a part of the furniture to him. Then he's a fool, tugon ni Mateo habang nakatitig sa aking mga mata. Dahil ang isang babaeng katulad mo, hindi dapat binabaliwala. You are a masterpiece, Frida. At ang mga masterpiece iniingatan, hindi dinudumihan. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong isandal ang aking ulo sa kanyang balikat at sabihing pagod na akong maging matapang. Ngunit bago pa ako tuluyang mahulog sa kanyang mga salita,
Dahan-dahan niyang inayos ang aking buhok na tumatabing sa aking mukha. Doon ko nakita ng malapitan. Habang ang kaniyang kaliwang kamay ay malapit sa aking mukha, ang kaniyang manggas ay bahagyang umatras. Isang peklat maputla pahaba at tila nagmula sa isang malalim na sugat ang nakaukit sa kaniyang kaliwang pulso. Hindi ito isang ordinaryong sugat. Tila may kwento itong pilit na itinatago sa ilalim ng kaniyang mamahaling polo. Naramdaman niya ang aking pagtitig. Mabilis niyang ibinaba ang kaniyang manggas at umiwas ng tingin ng kaniyang ekspresyon ay biglang naging seryoso at malamig muli. Magpahinga ka na, Frida. Maaga pa ang lakad natin bukas para sa bank records. Sabi niya nang may bahid ng pagmamadali. I'll take you home. Habang nakaupo ako sa loob ng kanyang sasakyan patungo sa aking apartment, ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang mabigat na kumot. Ang bawat pagpalit ng gear ng kaniyang kamay ay nagpapaalala sa akin ng peklat na iyon. Sino ka nga ba talaga, Mateo Valeriano? At bakit sa likod ng iyong mga mabubuting salita, tila may isang lihim na kasing dilim ng gabi ang iyong dinadala? Nang makarating kami sa tapat ng aking pintuan, muli siyang lumingon sa akin. Frida, remember what I said? Trust the process. Trust me. Tumango ako, ngunit pagpasok ko sa loob ng aking kwarto, hindi ko mapigilang manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang pakiramdam na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Ang peklat na yon, tila nakita ko na ang disenyo niyon sa isang lumang litrato sa library ni Papa. Ngunit kailanman ay hindi binanggit ni Papa na may iba pa kaming kamag-anak. Sino ang tunay na kaaway? Ang lalaking sumampal sa akin sa harap ng maraming tao o ang lalaking nagsuot sa akin ng kaniyang Amerikana habang may hawak na kutsilyo sa likod ng kaniyang mga ngiti? Sino ang nagpapasok sa basurang ito sa loob ng kumpanya ko? Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng Montemayor Corporation, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng mga empleyadong kanina lang ay abala sa kanilang mga ginagawa. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin, mga matang dati ay puno ng respeto, ngunit ngayon ay puno na ng pangdidiri at lihim na kagalakan sa aking pagbagsak. Nakatayo ako sa gitna ng marmol na sahig, mahigpit na nakahawak sa strap ng aking bag. Narito ako para kunin ang huling piraso ng aking pagkatao na naiwan sa opisinang ito, ang tanging litrato ng aking yumaong ina na itinago ko sa aking dating table. Hindi ko inakalang ang simpleng pagbisita ay magiging isang bitag na sadyang inihanda para sa akin. I just came here for my personal belongings, Alejandro. Wala akong balak magtagal. Mahinahon kong sagot, pilit na pinapanatiling matuwid ang aking likod sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod. Personal belongings o baka naman corporate secrets. Isang pamilyar na tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ang narinig ko mula sa likuran ni Alejandro. Lumitaw si Celeste, suot ang isang mamahaling puting blazer na tila nanunuya sa aking suot na simpleng blusa. Kakaalis lang ng security sa dating office mo, Frida. At hulaan mo kung anong nakita nila sa loob ng bag mo. Bago pa ako makasagot, mabilis na hinablot ni Celeste ang aking bag at marahas itong ibinuhos sa gitna ng lobby. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa matigas na sahig ay tila bawat piraso ng aking dangal na dinudurog. At doon sa gitna ng aking pitaka at susi ay isang asul na folder na may tatak na confidential. Hindi akin yan, hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng pait at gulat. Talaga, pagkatapos mong saktan si Alejandro, ngayon naman ay nananakawan mo kami, sabi ni Celeste habang nakangiti ng mapang-api. Lumapit siya sa akin, ang kaniyang amoy ay naging isang masangsang na paalala ng kaniyang pagtataksil. You're pathetic, Frida. You think you can get away with this? Lumapit si Alejandro, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit na tila siya ang biktima. Wala ka na talagang kahihiyan. Security, hawakan niyo yan. Naramdaman ko ang malalakas na kamay ng mga gwardiya na humahawak sa aking mga braso. Ang higpit ng kanilang pagkakahawak ay nag-iwan ng hapdi sa aking balat, ngunit mas masakit ang makitang nakatitig si Alejandro sa akin na tila isa akong maruming hayop. Pinagkatiwalaan kita, Frida. Binigyan kita ng tahanan at ito ang igaganti mo. Sabi ni Alejandro, ang kaniyang boses ay puno ng manipulasyon. You deserve to rot in jail. Dinuraan ni Alejandro ang sahig sa tapat ng aking mga paa. Ang bawat empleyado ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone, kinukuhanan ng video ang aking kahihiyan.
Nararamdaman ko ang bawat flash ng camera na tila mga kidlat na tumutupok sa aking natitirang lakas. Sa sandaling iyon, ang lobby na dati ay simbolo ng aking pagsisikap ay naging isang arena ng aking bitay. Please Alejandro, alam mong hindi ko magagawa yan. Pagmamakaawa ko isang huling hininga ng kahinaan na agad kong pinagsisihan. Huwag mo akong ma-Alejandro mula ngayon ikaw ay isang kriminal sa paningin ko. Bulyaw niya. Celeste, call the police. I want her dragged out of here in handcuffs. Habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad na natili akong nakatayo sa gitna ng lobby na kayuko habang ang mga bulong ng mga marites ay tila mga langgam na kumakain sa aking pagkatao. Ang bawat tawa ni Celeste ay isang paalala na sa larong ito ako ang dehado. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, napansin ko ang isang anino sa labas ng glass door. Si Mateo. Nakatayo siya doon nakasuot ng kaniyang itim na Amerikana, pinapanood ang lahat ng walang emosyon sa kaniyang mukha. Hindi siya kumikilos. Hindi siya sumasaklolo. Ang kaniyang mga mata ay tila nag-aabang ngunit ano. Bakit mo ako hinayaang pumasok dito kung alam mong ito ang mangyayari? Ikaw ba ang naglagay ng folder na iyon or hinayaan mo lang silang sirain ako para sa sarili mong plano? Habang naririnig ko ang paparating na sirena ng pulis, mula sa malayo ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking kalayaan. Tiningnan ko si Alejandro sa huling pagkakataon at sa kaniyang mga mata nakita ko ang tagumpay. Ngunit sa aking puso, isang bagong uri ng apoy. Ang nagsimulang mag-alab isang apoy na hindi na lang basta galit, kundi isang pangako ng pagwasak. Hindi pa tapos ito, Alejandro. Bulong ko sapat na para marinig niya lamang. Hinding-hindi ako magpapakulong sa isang kasalanang kayo ang gumawa. Pekyaw, huwag niyo siyang hawakan. Bitawan niyo ang kliyente ko. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na agos ng tubig na pumatay sa nagbabagang tensyon sa loob ng lobby. Humakbang siya papasok ang bawat tunog ng kaniyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang babala. Hindi na siya ang lalaking nanonood lamang mula sa malayo. Ngayon siya ay muling naging ang matalinong abogado na may hawak na alas. Mateo, anong ginagawa mo rito? At anong sabi mo, kliyente? Ang boses ni Alejandro ay may halong gulat at inis habang nakatingin sa lalaking mas matangkad at mas kagalang-galang kaysa sa kanya. I am the legal counsel of Frida de la Vega, diretsong sagot ni Mateo habang inilalabas ang kaniyang ID. At ang ginagawa niyo ay illegal detention at defamation. Unless you want a multi-million peso lawsuit on top of your current financial crisis, Alejandro Pernpay suggests you let her go. Now. Dahan-dahang binitiwan ng mga gwardya ang aking mga braso. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan habang dahan-dahang lumalapit si Mateo sa akin. Hinubad niya ang kaniyang Amerikana at isinuot ito sa akin, tila tinatakpan ng bawat bahagi ng aking pagkatao na hinubaran nila ng dangal. Let's go, Freedom! Bulong niya sapat na para marinig ko lamang. Ang kaniyang kamay sa aking likuran ay nagbibigay ng kakaibang init, ngunit ang aking isipan ay nananatiling puno ng mga tanong. Bakit mo ako pinanood na masaktan bago ka kumilos? Nang makalabas kami at makasakay sa kaniyang sasakyan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader sa pagitan naming dalawa. Hindi ko mapigilang mapatingin sa kaniyang pulso doon sa peklat na nakatago sa ilalim ng kaniyang puting polo. Bakit, Mateo? Mahina akong tanong habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabong guhit ng liwanag. Bakit hinayaan mo silang ipahiya ako bago ka pumasok? Kailangan mong makita ang tunay nilang kulay nang walang anumang pag-aalinlangan. Frida, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ang galit na nararamdaman mo ngayon? Yan ang magiging gasolina natin para sa susunod na hakbang. At para malaman mo rin kung sino ang tunay mong mga kaalyado. Nang makabalik ako sa aking maliit na apartment, hindi ako makatulog. Ang bawat salita ni Celeste at ang bawat tawa ng mga empleyado ay tila mga aninong sumasayaw sa paligid ko. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang mag-imbestiga sa sarili kong paraan. Gamit ang mga lumang password na hindi pa nila nababago, pumasok ako sa mga bank records na madalas kong i-audit noon para kay Alejandro. Doon ko natuklasan ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng aking puso, si Bianca. Ang aking matalik na kaibigan na umiyak sa aking balikat ay mayroong serye ng mga transfers mula sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Celeste. At hindi lang iyon,
Nakita ko rin ang mga record ng kaniyang malalaking pagkatalo sa mga kasino sa Parañaque. Bianca, bakit bulong ko sa sarili habang ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa? Ang sakit ng pagtataksil ng kaibigan ay tila mas matindi pa sa sampal ni Alejandro. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim ay ang siya palang nagbebenta sa akin para lamang mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang lumabas sa screen. Pagbukas ko ng mensahe, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa nabasa ko. Huwag kang magtiwala sa lalaking katabi mo. Hindi siya ang akala mong tagapagligtas. Tumingin ka sa kaniyang kaliwang braso at hanapin mo ang kwento ng pamilya de la Vega noong 1998, isang kaibigan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. 1998. Iyon ang taon kung kailan nagkaroon ng malaking gulo sa aming pamilya. Ang taon kung kailan ang kapatid ni Papa ay itiniwalag sa pamilya dahil sa isang malaking krimen. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinititigan ang mensahe. Sino ang nagpadala nito at ano ang kinalaman ni Mateo sa madilim na nakaraan ng aking pamilya? Ang bawat hakbang ko sa mahabang driveway ng mansyon ng mga Montemayor ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng mga bagong tabas na damo at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa hardin ay hindi sapat para itago ang baho ng pagtataksil na nananatili sa bawat sulok ng lugar na ito. 8 taon ko itong tinawag na tahanan, ngunit ngayon, tila isa itong magarang libingan ng aking mga pangarap. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita rito, pagkatapos ng lahat ng kahihiyang idinulot mo sa anak ko. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kuko na kumakaskis sa pisara. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyang gawa sa nara sa gitna ng sala. May hawak na tasa ng tsaa na tila ba isa siyang reynang naghihintay ng parusa sa isang nagkasalang alipin. Ang kaniyang mga mata na pinalibutan ng mga kulubot ng katandaan at sobrang pagmamataas ay nakatitig sa akin ng may matinding pandidiri. Nandito lang ako para kunin ang locket ng aking ina, Doña Remedios. Yun lang ang kailangan ko at aalis na ako. Mahinahon kong sagot, pilit na pinapanatiling diretso ang aking tingin sa kabila ng panunuyo ng aking lalamunan. Iyong locket na yon, baka naman gusto mo lang maghanap ng iba pang nanakawin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. You are nothing but a charity case, Frida. Isang babaeng galing sa kung saang eskinita na pinulot ng anak ko dahil sa awa. We gave you clothes, we gave you food, and we gave you a name. At ano ang iginanti mo pagkabaog at pagnanakaw? Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat salita niya ay tila isang dagok na gustong magpabagsak sa akin, ngunit nanatiling nakatayo ang aking mga binti. Hinawakan ko ang gilid ng lamesa, ang lamesang ako mismo ang nagpakintab araw-araw sa loob ng 8 taon, at napagtanto ko na ang kahoy na ito ay kasing lamig at kasing tigas ng puso ng mga taong naninirahan dito. Alam nating dalawa ang katotohanan, Doña Remedios. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig hindi sa takot kundi sa pigil na galit. Alam ninyo kung saan nanggaling ang perang pambayad sa mga utang ni Alejandro noong nagsisimula pa lang siya. Alam ninyo kung kaninong alahas ang isinangla para hindi kayo mapalayas sa mansyong ito. Biglang tumayo ang matanda, ang kaniyang mukha ay namumula sa galit habang mabilis na lumapit sa akin. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga mo rito. You are just a social climber who failed to produce an heir. Wala kang halaga. Ibinato niya ang tsaa sa aking direksyon. Naramdaman ko ang init ng likido na tumalsik sa aking braso. Ang basag na tasa ay lumikha ng malakas na tunog sa sahig na tila isang huling hudyat ng aming ugnayan. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang locket na nakalagay sa maliit na side table. Ang locket na may larawan ng aking ina na tila nakangiti sa akin sa gitna ng kaguluhan. Tumayo ako at hinarap siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi ako ang unang umiwas ng tingin. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng takot sa kaniyang mga mata nang makita niya ang lamig sa aking mga ngiti. Maging masaya po kayo sa kung anong mayroon kayo ngayon. Doña Remedios, sabi ko nang may boses na kasing talim ng labaha. Lasapin ninyo ang bawat sandali ng inyong karangyaan. Dahil darating ang araw, ang mga pader na ito na itinayo ninyo sa kasinungalingan ay guguho. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong wala kayong matatakbuhan.
Anong sabi mo? Nanggagalayti niyang tanong ang kaniyang daliri ay nakaturo sa akin ng nanginginig. Mag-ingat po kayo dahil ang taong pinakamababa sa paningin ninyo ang siyang hihila sa inyo pababa. Huling hirit ko bago tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng malaking pinto, ramdam ko ang bigat ng locket sa aking palad. Ngunit higit sa bigat ng alaala, ramdam ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Sa bawat hakbang palayo sa mansion tila unti-unting nabubuo ang isang plano sa aking isipan. Ngunit bago pa ako makarating sa gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa aking tapat. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at bumungad sa akin ang mukha ni Mateo. Ang kaniyang mga mata ay tila nagtatanong ngunit may isang bagay sa kaniyang titig na nagpaalala sa akin ng mensaheng natanggap ko kagabi. Tapos ka na ba rito, Frida? Tanong niya, ang boses ay tila musika, ngunit may kasamang kakaibang kaba. Tinitigan ko ang kaniyang kaliwang pulso na natatabunan ng kaniyang mamahaling relo. Sino ka nga ba talaga, Mateo? At bakit sa tuwing nararamdaman kong ligtas ako sa piling mo, tila mas lalong nagiging madilim ang mga anino sa aking paligid? Magkano ang halaga ng 8 taon nating pagkakaibigan, Bianca? Sapat na ba ang 1 milyong piso para ipagpalit mo ang kaluluwa mo? Ang boses ko ay mahina, halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng mga tao sa loob ng sikat na coffee shop sa Tomas Morato. Sa harap ko si Bianca ay dahan-dahang ibinaba ang kaniyang tasa ng kape. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng tila tapat na malasakit ay panandaliang kumislap sa gulat bago ito tuluyang binalot ng isang malamig at mapang-uyam na anyo. Wala na ang mapagkunwaring luha. Wala na ang mahigpit na yakap na akala ko ay sandigan ko. Ang suot niyang mamahaling silk scarf na alam kong hindi niya kayang bilhin gamit ang kanyang maliit na sweldo ay tila isang makulay na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. So, nalaman mo na rin pala? Simula niya ang kanyang boses ay wala nang bakas ng lambing. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. Hindi ko naman gustong saktan ka, Frida, pero kailangan ko ring mabuhay. Hindi lahat ng tao ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig na katulad mo. Gintong kutsara? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa aking pagkatao. Bianca, 8 taon kitang itinuring na kapatid. Noong mamatay ang nanay mo, ako ang kasama mo. Noong wala kang pambayad sa upa, ako ang palihim na nag-aabot ng pera kay Alejandro para sabihing bonus mo iyon. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Isang ATM na pwedeng nakawan? Wag mo akong sumbatan, Frida. Biglang tumaas ang kaniyang boses, sapat na para lumingon ang ilang mga tao sa katabing lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang palad sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hudyat ng aming pagkawasak. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong makita kang nagpapakabayani habang ako ay naghihirap sa utang. Celeste offered me a way out. Binayaran niya ang lahat ng talo ko sa kasino. At ang hiningi niya lang, tong mga account numbers mo at ang schedule ng mga meetings niyo ni Mateo. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kape sa aking ay kasing lamig na ng bangkay ng aming pagkakaibigan. Ang bawat sandali ng aming tawanan, ang bawat sikretong ipinagkatiwala ko sa kanya, ay tila mga basurang itinapon sa isang maruming estero. Ipinagpalit mo ako para sa sugal, Bianca. Bulong ko ang aking mga mata, ay nagsisimula ng mangilid ang luha, ngunit pilit ko itong pinipigilan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Business lang ito, Frida, nothing personal, sabi niya habang dahan-dahang tumatayo. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ako ng may halong pait at kagalakan. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng taon na pinagmukha mo akong kawawa dahil sa kabaitan mo. Don't look for me anymore. Kay Celeste na ako nagtatrabaho ngayon. Habang naglalakad siya palayo, ang tunog ng kaniyang takong sa sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng aking tiwala. Naiwan akong mag-isa sa lamesa, nakatitig sa bakanting upuan sa aking harap. Naramdaman ko ang isang malalim na lamat sa aking puso, isang lamat na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Alejandro.
Ang pagtataksil ng asawa ay nakakawasak, ngunit ang pagtataksil ng kaibigan ay nakakamatay ng kaluluwa. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone. Tiningnan ko ang screen kung saan nakabukas pa rin ang bank transfer records na nakuha ko. Sa bawat numero at petsa nakita ko ang dahan-dahang pagbenta ni Bianca sa aking buhay. Maging masaya ka sana sa perang nakuha mo, Bianca. Bulong ko sa hangin habang pinupunasan ng isang luhang, hindi ko na napigilang pumatak. Dahil kapag dumating ang paniningil, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ang matitira sa'yo. Ngunit sa gitna ng aking pait, isang anino ang biglang tumabing sa aking lamesa. Isang pamilyar na amoy ng pino at ulan ang muling bumalot sa akin. Si Mateo, nakatayo siya roon, ang kaniyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Awa ba ito o bahagi pa rin ng kaniyang plano? Narinig ko ang lahat. Mahinahon niyang sabi habang umuupo sa tapat ko. Handa ka na bang tapusin ang laro, Frida, o hahayaan mo na lang silang saktan ka hanggang sa wala nang matira sa'yo? Tiningnan ko ang kaniyang kaliwang pulso. Ang peklat na yon ay tila nangingislap sa ilalim ng ilaw ng coffee shop. Sino ang mas nakakatakot? Ang kaibigang harap-harapan akong tinalikuran o ang lalaking ito na laging nandyan sa tuwing nadudurog ako? Frida, patawad. Pakiusap, iligtas mo ako. Papatayin nila ako. Ang boses ni Bianca sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng babaeng mayabang na humarap sa akin kanina sa coffee shop. Ito ay boses ng isang taong nalulunod sa takot, nanginginig at halos hindi makahinga. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang hagulgol na pilit na binubukal mula sa kaniyang lalamunan. Napatitig ako sa aking kamay. Hawak ko ang isang lumang litrato naming dalawa noong kolehiyo, magkayakap, tumatawa at nangangako na walang iwanan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking maliit na apartment, ang mga mukha namin sa litrato ay tila nanunuya sa kasalukuyang nangyayari. Katatapos ko lang siyang itaboy sa aking isipan bilang isang kaaway, ngunit ngayon ang kaniyang pagsusumamo ay muling nagigiba sa pader na itinayo ko. Bianca, nasaan ka? Anong nangyayari? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang file, ang ebidensya laban kay Celeste. Sinubukan ko siyang takutin para sa pera, pero Frida, may humahabol sa akin. Isang itim na kotse. Biglang naputol ang kaniyang salita. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan at ang tunog ng gulong na pilit na kumakapit sa aspalto sa gitna ng mabilis na takbo. Pagkatapos noon, isang nakakangilong tunog ng pagkabasag ng salamin at pagbaluktot ng bakal ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. At ang huli ay ang nakabibinging katahimikan. Bianca, Bianca, sumagot ka. Hiyaw ko sa telepono, ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng static na tila isang huling hininga. Nanginig ang aking buong katawan. Ang cellphone ay dahan-dahang nahulog mula sa aking kamay at bumagsak sa sahig, ngunit hindi ko na iyon naramdaman. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo at ang paligid ay tila umiikot. Isang matalik na kaibigan, isang kaaway, at ngayon, isang biktima. Ang dugo sa aking gunita ay tila naging totoo, nanunuot sa aking mga daliri. Makalipas ang isang oras, nakatayo ako sa gilid ng kalsada sa tapat ng isang madilim na bangin sa paanan ng Antipolo. Ang paligid ay puno ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang malamig na hangin ng gabi ay may dalang amoy ng gasolina at sunog na goma. Nakita ko ang sasakyan ni Bianca, isang wasak na tumpok ng bakal sa ilalim ng bangin. Ang kaniyang buhay, ang kaniyang mga pangarap, at ang kaniyang mga pagkakamali ay natapos sa isang madugong tagpo. Lumapit sa akin si Mateo, ang kaniyang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila may sinasabing hindi ko pa kayang intindihin. Wala na siya, Frida, mahinahon niyang sabi habang hinahawakan ang aking balikat. Ang opisyal na ulat ng pulis ay aksidente. Nawalan daw ng kontrol ang preno dahil sa madulas na kalsada. Aksidente, wo. Tumingala ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pait at galit. Tumawag siya sa akin, Mateo. Sinabi niyang may humahabol sa kanya. Sinabi niyang papatayin siya ni Celeste. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa akin. Alam ko, pero sa mundong ito ang katotohanan ay madaling linisin ng mga taong may pera. Wala tayong hawak na ebidensya na mag-uugnay kay Celeste sa nangyaring ito.
Tumingin ako sa malayo doon sa kumpol ng mga tao kung saan inilalabas ang katawan ni Bianca na nakabalot sa itim na plastic. Naramdaman ko ang isang malalim na pagsisisi. Galit ako sa kanya, oo. Gusto ko siyang magbayad sa kanyang pagtataksil. Pero hindi ganito. Hindi sa paraang kinuha ang kanyang huling hininga sa gitna ng takot at pagsisisi. Isang bagay ang kumuha ng aking pansin sa damuhan, malapit sa pinangyarihan ng sakuna. Isang maliit na bagay na nagniningning sa ilalim ng flashlight ng mga pulis. Isang hikaw. Isang hikaw na hugis bituin na alam kong kay Celeste. Dahan-dahan akong lumapit ngunit bago ko pa iyon maabot isang kamay, ang mabilis na kumuha rito. Isang pulis na may kakaibang tingin ang tumingin sa akin bago ibinulsa ang hikaw nang walang anumang tala sa kanyang report. Doon ko naintindihan, hindi lang si Alejandro ang kalaban ko. Hindi lang si Celeste. Ang buong sistema ay tila isang malaking galamay na nakapulupot sa leeg ko, pinapatay ang sinumang magtatangkang magsalita. Mateo, bulong ko habang ang aking mga luha ay tuluyan ng pumatak hindi para sa pait, kundi para sa isang panata. Gusto ko silang mabulok sa impyerno. Hindi ko na ito gagawin para lang sa sarili ko. Gagawin ko ito para sa katarungang ipinagkait sa kaibigan ko. Tiningnan ako ni Mateo ng matagal. Sa gitna ng dilim ang peklat sa kaniyang pulso, ay tila naging isang paalala ng kaniyang sariling lihim. Kung ganoon kailangan nating magmadali, Frida. Dahil pagkatapos ni Bianca ikaw na ang susunod nilang target. Sino ba talaga ang pumatay kay Bianca? Ang itim na kotse o ang mga lihim na pilit nating binubuksan? At sa gitna ng panganib na ito, hanggang saan ang kayang itaya ni Mateo para sa isang labang tila wala kaming pag-asang manalo? Kapkaha. Malamig ang bakal na lamesang nasa pagitan namin ni Investigator Ramos. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo ay tila isang mabilis na tibok ng orasan, nagbibilang ng bawat segundo ng aking kalayaan na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang amoy ng lumang papel sigarilyo at tuyong kape sa loob ng silid na ito ay tila sumasakal sa aking paghinga. Frida Montemayor. O de la Vega, alin ba talaga sa dalawa? Ang boses ni Ramos ay magaspang tila isang liha na kumakaskis sa aking pagkatao. Inihagis niya sa ibabaw ng lamesa ang mga litrato mula sa bangin. Ang kulay ng apoy at ang wasak na bakal ay tila muling sumasabog sa aking paningin. Ikaw ang huling tinawagan ng biktima, 3 minuto bago ang insidente. At ayon sa mga testigo sa coffee shop, nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo kaninang hapon. Mukhang sapat na yon para sa isang motibo, hindi ba? Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita niya ay tila isang bitag na sadyang inilatag para sa akin. Nag-usap kami, oo, pero hindi ko siya pinatay. Bianca was my friend despite everything. Friend, pagkatapos kanyang itumba kay Alejandro, pagkatapos niyang nakawin ang buhay mo, isang mapait na tawa ang kumawala kay Ramos. Habang lumalapit siya sa akin sapat na para maamoy ko ang kaniyang hiningang amoy tabako. Sa mundong ito, Frida, ang galit ay mas malakas na motibo kaysa sa pag-ibig. At ikaw punong-puno ka ng galit. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa lamesa. Nanginginig ang mga ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at pait. Napansin ko ang isang maliit at kulay asul na himulmol ng tela na nakadikit sa manggas ng aking blusa. Blusa isang bahagi ng scarf ni Bianca na kumapit sa akin nung huling beses niya akong niyakap ng may pagkukunwari. Ang maliit na hiblang iyon ay tila isang huling mensahe, isang paalala ng aming pagkakaibigang nauwi sa trahedya. Isang tahimik na hikbi ang pilit kong pinigilan sa aking lalamunan. My client is not saying anything more without my presence in a formal hearing, investigator. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Mateo. Ang kaniyang boses ay tila isang matibay na pader na humarang sa pag-atake ni Ramos. Lumakad siya ng may awtoridad, ang kaniyang itim na Amerikana ay tila isang baluti sa gitna ng maruming presinto. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kaniyang palad ay mainit, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Mateo, light ka na sa party, pagmamayabang ni Ramos habang sumasandal sa kaniyang upuan. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang dashcam ng isang sasakyan sa likod nila ay nakakuha ng plate number ng isang sasakyang nakasunod kay Bianca. At hulaan mo kung kanino nakapangalan ang sasakyang iyon sa isang shell company na may kaugnayan sa De La Vega Shipping.
Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Tumingin ako kay Mateo, naghahanap ng kasagutan ng kahit anong senyales na hindi ito totoo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kaniyang kaliwang pulso kung saan naroon ang peklat ay bahagyang kumirot habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa kaniyang panulat. That's a planted evidence and you know it, Ramos. Seryosong sagot ni Mateo. Kinuha niyo na ang statement ng kliyente ko. Unless you're filing charges right now, she's going home with me. Pagkatapos ng mahabang oras ng tensyon sa wakas, ay hinayaan kaming lumabas. Ang hangin sa labas ng presinto ay malamig, ngunit tila mas masarap lang hapin kaysa sa loob. Habang naglalakad kami patungo sa kaniyang sasakyan, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mateo, sabihin mo ang totoo. Bulong ko habang humihinto sa gitna ng madilim na parking lot. Bakit nakapangalan sa kumpanya ni Papa ang sasakyang humahabol kay Bianca May? Kinalaman ba ito sa sinasabi mong 1998? Huminto na at lumingon sa akin. Ang liwanag ng poste ng ilaw ay nagbibigay ng mahabang anino sa kaniyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang estranghero sa aking paningin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malalim na bangin. Frida, may mga bagay na mas mabuting hindi mo muna alam para sa kaligtasan mo. Sabi niya, ang kaniyang boses ay may halong pait na hindi ko pa narinig kailanman. Hindi, Mateo, pagod na akong maging bulag pinatay si Bianca. At ngayon ako ang itinuturong suspek. Hiyaw ko, ang mga luha ko ay tuluyan ng pumatak. Tell me the truth. Did you want her gone? Ginamit mo ba ang galit ko para gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin? Tumingin si Mateo sa akin ng matagal. Ang kaniyang mga mata ay tila isang madilim na dagat sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Nararamdaman ko ang kaniyang hininga na humahalo sa malamig na hangin. Frida, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong niya sa isang mahina, ngunit nakakakinig na boses. Tell me the truth. Noong huling tumawag si Bianca, did you really want to save her o sa kaibuturan ng puso mo? Naramdaman mo ang ginhawa na mawawala na ang taong nagtaksil sa iyo? Nanigas ako sa kaniyang tanong. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na tumutusok sa aking konsensya. Isang tanong na hindi ko inakalang itatanong niya. Isang tanong na nagparamdam sa akin na baka ang taong pinagkakatiwalaan ko ang siyang pinakamalaking panganib sa lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Nauutal kong tanong. Dahil ang file na hinahanap ng lahat ang ebidensya na hawak ni Bianca, bulong niya habang dahan-dahang itinataas ang kaniyang kaliwang braso, ipinapakita ang peklat na tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Iyon ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya ko noong 1998. At ang tanging tao na may hawak ng kopya niyon ngayon ay ikaw, Frida. Hinigpitan niya ang hawak sa aking braso. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga hakbang mula sa dilim ay naging isang hudyat ng bagong panganib. Isang itim na sasakyan na walang plaka ang dahan-dahang pumarada sa aming likuran. Huwag kang gagalaw, Frida. Manatili ka sa likuran ko. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang malambing na tunog na rinig ko sa kaniyang opisina. Ngayon ito ay matigas, puno ng panganib at tila isang talim na handang pumatay. Ang bawat paghinga niya ay nararamdaman ko sa aking balat habang hinihila niya ako palikod papalayo sa itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa aming harapan. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang naglalaway na hayop sa gitna ng katahimikan ng parking lot. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan, kasunod ang mabibigat na hakbang ng sapatos sa aspalto. Ngunit walang lumabas na baril. Isang pamilyar na tawa ang bumasag sa tensyon, isang tawang puno ng pang-uyam at tagumpay. Napakadramatiko niyo namang dalawa. Para kayong nasa pelikula, sabi ni Celeste. Habang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kaniyang mukha, ipinapakita ang kaniyang mapanuring mga mata at ang kaniyang pulang labi na tila nakatikim ng dugo. Frida, akala ko ba matalino ka? Akala ko ba de la Vega ka? Pero bakit hanggang ngayon nagpapauto ka pa rin sa isang lalaking ang tanging hangad ay sirain ang pamilya niyo? Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Tumingin ako sa likod ni Mateo, sa kaniyang kaliwang pulso, kung saan naroon ang peklat na tila isang sumpa. Mateo, anong sinasabi niya? Humarap sa akin si Mateo, ang kaniyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Frida, makinig ka sa akin. Huwag kang makinig sa kanya, Frida.
Putol ni Celeste ang kanyang boses ay tila isang latigo. Si Mateo Valeriano, o mas tamang sabihing Mateo de la Vega, siya ang anak sa labas ng kapatid ng tatay mo. Ang tiyuhin mong itiniwalag noong 1998 dahil sa pagnanakaw at pagpatay. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit naghirap ang kaniyang ina. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit siya lumaking puno ng puot. Tila gumuho ang langit sa aking ulunan. Ang bawat salita ni Celeste ay tila isang piraso ng puzzle na yunti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang peklat na iyon, ang interes niya sa akin, ang kaalaman niya sa mga lihim ng De La Vega. Hindi siya tagapagligtas, siya ay isang maniningil. Ginamit mo ako, Mateo. Bulong ko ang aking boses ay halos mawala sa gitna ng hangin. Ginamit mo ang aking kahinaan, ang aking sakit, para lang makaganti sa tatay ko, para lang makuha ang ebidensyang kailangan mo, para pabagsakin ang kumpanya namin. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa aking braso, ang kanyang titig ay tila humihingi ng tawad, ngunit may kasamang determinasyon. Noong una, oo, yun ang plano ko. Pero Frida, hindi mo inaasahang ano na mamahalin mo siya. Halakak ni Celeste isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Huwag kang mapagkunwari, Mateo. Ibinigay mo sa akin ang impormasyon tungkol kay Bianca. Alam mong itutumba ko siya para makuha ang file at hinayaan mo lang na mangyari iyon para lalong magalit si Frida at mas madali mong mamanipula. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan tila isang tumpok ng buhangin ang nakabara doon. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang huling hudyat ng aking pagkawasak. Tumingin ako kay Mateo, sa lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking natitirang hininga. Ang kaniyang katahimikan ay ang kaniyang pag-amin. Traitor. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi bago ko marahas na binawi ang aking kamay mula sa kanya. Frida, makinig ka. Celeste is lying about one thing. I didn't want Bianca to die. Sigaw ni Mateo, ngunit huli na. Enough of this nonsense, bulyaw ni Celeste. Security, dalhin niyo na si Frida. Alejandro is waiting for his ex-wife. May kailangan silang pag-usapan tungkol sa mga dokumentong nananatiling nawawala. Bago pa ako makagalaw, dalawang malalaking lalaki ang lumitaw mula sa likuran ni Celeste. Naramdaman ko ang marahas na paghila nila sa aking mga braso. Ang bawat hakbang ko palayo kay Mateo ay tila paglubog sa isang malalim na kumunoy. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakatayo siya doon, hindi kumikilos, habang ang anino ng kaniyang nakaraan ay tila uent-unti siyang nilalamon. Nang isakay nila ako sa loob ng itim na sasakyan, ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila tunog ng isang rehas na nagkandado. Sa gitna ng dilim sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa. Ang maliit na USB drive na palihim na isiniksik ni Bianca sa aking bag bago kami maghiwalay sa coffee shop. Doon ko naintindihan. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang digmaan ng mga anino, at ako ang tanging may hawak ng liwanag na pilit nilang pinapatay. 8 taon kitang minahal ng higit sa sarili ko, pero sa huli isang pirasong papel at isang madilim na silid lang pala ang katapat ko sa iyo. Ang mong boss ko si matapang sa pandinig, ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat salita ay tila isang basag na kristal na sumusugat sa aking puso. Nakakulong ako sa loob ng isang abandonadong library sa mansyon ng mga Montemayor. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humahalo sa amoy ng aking sariling takot. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas, kung saan ang buwan ay tila nakamasid sa aking paghihirap. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang trangka ay tila isang babala ng kamatayan. Pumasok si Alejandro, suot ang kaniyang mamahaling Amerikana. Hawak ang isang baso ng alak na tila ba wala siyang pakialam na ang kaniyang asawa ay nakatali sa isang silya. Frida, my dear Frida, bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Ang kaniyang boses ay puno ng mapagkunwaring lambing, ang uri ng boses na ginagamit niya noon para makuha ang aking mga alahas. Ibigay mo na sa akin ang USB drive na nakuha mo kay Bianca. Kapag ibinigay mo iyon, pakakawalan kita. You can go back to being a nobody, and I can move on with my life. Hindi mo makukuha ang ebidensya, Alejandro. Sagot ko habang pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. Alam ko na ang lahat.
Ang paglustay mo ng pera ang ugnayan mo kay Mateo at ang pagkamatay ni Bianca. You're a monster. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kaniyang palad sa gilid ng lamesa ang yumanig sa katahimikan. Monster, I built this empire, Frida. Ikaw ang sumira sa lahat ng magsimula kang mag-imbestiga. Akala mo ba ay ililigtas ka ni Mateo? Mateo, he hates your family more than I do. Ginamit ka lang niya para makalapit sa tatay mo. Lumapit siya sa akin ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Maamoy ko ang alak sa kaniyang hininga. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang file or sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Gawin mo ang gusto mo, bulong ko, pero hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang susi sa pagkawasak ko. Nang lumabas si Alejandro, nang may galit muli akong naiwan sa dilim. Ngunit hindi niya alam na bago pa ako mahuli ni Celeste, nagawa kong itago ang USB drive sa loob ng locket ng aking ina. At may isa pa siyang hindi alam. Sa bawat taon ng aking paninirahan sa mansyong ito, naging kaibigan ko ang mga taong hindi niya pinapansin ang mga taong itinuturing niyang anino. Narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa likuran ng malaking aparador. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa isang lihim na lagusan na dati ay ginagamit para sa mga kable ng kuryente. Si Lola Ising ang pinakamatandang katulong sa mansyon na ilang beses ko nang tinulungan sa kaniyang mga gamot. Hiha, wag kang maingay. Bulong ni Lola Ising habang mabilis na kinakalaga ng aking mga tali gamit ang isang matalim na kutsilyo sa kusina. Narito ang cellphone mo. Naitago ko ito bago pa nila makuha ang bag mo. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang phone. May isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan, isang numerong sumisimbolo sa aking dating buhay at sa aking malaking pagkakamali. Pagkatapos ng 3 ring, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Hello, Papa? Ang boses ko ay tila isang maliit na bata na nawawala sa gitna ng bagyo. Papa, kailangan ko po kayo. Tama kayo. Hindi ko po kayang mag-isa. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila tumagal ng isang dekada. Pagkatapos narinig ko ang tunog ng isang mabigat na buntong hininga na puno ng pag-aalala at pag-ibig. Frida, nasaan ka anak? Anong ginawa nila sa iyo? At tarmata. Nasa mansyon ako ni Alejandro, Papa. May hawak akong ebidensya na magpapabagsak sa kanila pero kailangan ko ng protection. Bukas ang hearing sa Manila, doon nila planong tapusin ang laban. Huwag kang mag-alala, Frida. Ang boses ni Don Fernando ay muling naging ang matapang na leon ng De La Vega. Maghanda ka, hindi ko hahayaang may mangyari sa aking kaisa-isang anak. Sabihin mo kay Lola Ising na tulungan kang makalabas sa likod. May sasakyang maghihintay sa iyo sa kanto ng dulo ng kalsada. Nang mamatay ang tawag, tiningnan ko si Lola Ising. Salamat, Lola, hinding-hindi ko ito malilimutan. Lumayo ka na rito, Hija. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na De La Vega, nakangiting sabi ng matanda. Bago ako mabilis na lumabas sa dilim. Habang tumatakbo ako sa gitna ng damuhan, ramdam ko ang malamig na hangin sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko ay tila paghahanda para sa isang malaking digmaan. Tiningnan ko ang USB drive sa loob ng locket. Bukas sa harap ng buong bansa, ang mga lihim na pilit nilang itinago sa loob ng 20 taon ay sasabog. Ngunit sa likod ng aking isipan, naaalala ko pa rin ang mga mata ni Mateo. Ang kaniyang peklat ay tila isang bukas na sugat na nagpapaalala sa akin na sa labanang ito, walang sino man ang tunay na inosente. Ang katarungan ba ay makukuha sa pamamagitan ng pagpapatawad o sa pamamagitan ng pagwasak sa lahat ng humahadlang taka? Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na sahig ng Manila Trial Court ay tila isang malakas na pintig ng puso na sumasabay sa kaba at determinasyong nananalaytay sa aking mga ugat. Ang amoy ng lumang gusali, halong alikabok, tinta ng mga dokumento at ang lamig ng aircon ay tila sumasakal sa paligid. Ngayon ang araw ng paghuhukom. Ngayon ang araw kung kailan ang 8 taon kong pagtitiis ay hahantong sa isang madugong labanan sa harap ng batas at ng buong bansa. Pagpasok ko sa loob ng silid, ang mga ilaw mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na bumubulag sa aking paningin. Ang mga bulungan ng mga taong naroon ay naging isang malabong ugong, ngunit ang mga mata nila ay matatalim puno ng panghuhusga at pag-aabang sa aking tuluyang pagbagsak. Umupo ako sa silya ng nasasakdal ang aking likod
ay tuwid na tila isang reynang handang mabitay. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom. Ang boses ng court officer ay umalingaw-ngaw na sinundan ng malakas na tunog ng pagpukpok ng gavel sa kahoy na lamesa hudyat ng pagsisimula ng aking impyerno. Sa kabilang panig nakita ko si Alejandro. Nakasuot siya ng kaniyang pinakamahal na Amerikana, ang kaniyang muka ay tila isang anghel na nagdadalamhati, ngunit sa likod ng kaniyang mga mata ay ang kislap ng isang demonyong nagwagi. Katabi niya si Celeste, na hindi man lang naitago ang kagalakan sa kaniyang mga labi, habang dahan-dahang hinahaplos ang kaniyang buhok. At sa dulo ng kanilang lamesa naroon si Mateo. Ang kaniyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng kadiliman. Hindi tumitingin sa akin, tila ba isa na lamang akong estranghero sa kaniyang paningin. Your Honor, nais naming iharap ang mga ebidensyang magpapatunay na ang nasasakdal si Frida Montemayor ay hindi lamang nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya, kundi siya rin ang mastermind sa likod ng pagkamatay ng kaniyang matalik na kaibigang si Bianca. Ang boses ng abogado ni Alejandro ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Iniharap nila ang mga peking dokumento, ang mga litrato ng sasakyang nakapangalan sa De La Vega na di umano'y humabol kay Bianca at ang salaysay ni Investigator Ramos na binayaran nila para baluktutin ang katotohanan. Ang bawat salita nila ay tila bawat pako na ibinabaon sa aking kabaong. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bawat paghinga ko ay nagiging mabigat. Tinatawag namin ang saksi si Mateo Valeriano, muling boses ng abogado. Dahan-dahang tumayo si Mateo at naglakad patungo sa witness stand. Ang tunog ng kaniyang sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan patungo sa aking katapusan. Pagkatapos manumpa, tumingin siya. Nang diretso sa hukom, ang kaniyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Confirm ko po, Your Honor, sa aking investigasyon bilang abogado si Frida ay may mga shell companies na ginamit para itago ang perang kinuha niya sa pamilya Montemayor. Nakita ko ang mga transaksyong ito gamit ang kanyang sariling lagda. Isang malakas na singhasing mula sa mga tao sa loob ng silid ang narinig ko. Ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng aking silya hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Traidor, hanggang sa huli pinili niya ang kaniyang puot kaysa sa katotohanan. Tumingin si Alejandro sa akin at dahan-dahang ngumiti, isang ngiti ng tagumpay na tila nagsasabing wala na akong takas. Frida, you're done. Wala ka ng kakampi. Bulong ni Celeste na sapat na para marinig ko habang ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Naramdaman ko ang bigat ng locket sa aking leeg. Ang USB drive sa loob nito ay tila nag-iinit, nagpapaalala sa akin ng huling habilin ni Bianca at ng pangako ni Papa. Tumingin ako sa pinto sa likuran ng silid, naghihintay ng isang senyales, ngunit nanatili itong sarado. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking buong pagkatao. Bago tayo magpatuloy sa formal na hatol para sa preliminary investigation na ito, ang boses ng hukom ay muling umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad. Binibigyan ng pagkakataon ang nasasakdal na magsalita. Miss Frida de la Vega, o mas kilala bilang Frida Montemayor, may nais ka bang sabihin o iharap na kontra-ebidensya? Tumayo ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang buong silid ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang mga kamera ay nakatutok sa aking muka, hinihintay ang aking pag-iyak o ang aking pagluhod para humingi ng tawad. Dahan-dahan kong hinawakan ang locket sa aking leeg. Ang lamig ng bakal nito ay tila nagbigay ng bagong lakas sa aking nanunuyot na kaluluwa. Tumingin ako kay Alejandro, kay Celeste at kay Mateo. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan at sa gitna ng aking pait at puot, isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa aking mga ugat. Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking blusa at tiningnan ang hukom ng may mga matang hindi nakakikitaan ng anumang takot. Isang matalim at misteryosong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi, isang ngiting hindi nila inaasahan, isang ngiting tila nagsasabing ang tunay na laro ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Kung minsan ito ang hudyat ng paparating na daluyong na handang lumunod sa lahat ng dumi ng nakaraan. Diday ang boses ng api at basang sisiyo na asawang pinalayas sa mansion. Ito ay boses ng isang reynang muling nahanap ang kaniyang corona
sa gitna ng mga tinik. Lumingon ako sa lahat ng mga camera na nakatutok sa akin. Ang kanilang mga lente ay tila mga matang nag-aabang sa aking pagluhod, ngunit ang nakita nila ay ang apoy ng isang De La Vega. Your Honor, bago nyo ibaba ang hatol, nais ko pong ipakita ang tunay na mukha ng katarungan, mahinahon ngunit marin kong sabi. Ang po ang mga dokumentong iniharap ni Alejandro at ng kaniyang kasama ay mga piraso lamang ng isang malaking kasinungalingan. Bakit ko pagnanakawan ng kumpanyang ako mismo ang nagpondo gamit ang sarili kong pangalan? Isang malakas na bulungan ang muling bumalot sa silid. Nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Alejandro habang si Celeste ay napahigpit ang hawak sa kaniyang mamahaling bag. What are you talking about, Frida? You're just a poor woman I picked up from the streets. Hiyaw ni Alejandro, ang kaniyang boses ay may halong takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang locket sa aking leeg at binuksan ito. Inilabas ko ang maliit na USB drive na tila isang hiyas sa ilalim ng ilaw ng korte. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng silid. Ang tanging natira ay ang liwanag mula sa malaking projector screen sa harap. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa keyboard mula sa isang hindi kilalang source ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa halip na ang mga peking bank transfers ko lumitaw sa screen, ang isang video recording, malinaw, may tunog at sapat para itigil ang tibok ng puso ng bawat taong naroon. Siguraduhin mong mamatay si Bianca Celeste. Kapag nagsalita siya tapos tayong dalawa, ang boses ni Alejandro sa video ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nakita rin sa screen ang pakikipag-usap ni Mateo kay Celeste sa isang madilim na parking lot kung saan iniaabot ang isang itim na bag na puno ng pera. That's a fake, manipulated ang video na yan. Sigaw ni Celeste, ang kaniyang boses ay naging matinis sa tindi ng panic. Ang kaniyang mga mata ay tila gustong lumabas sa kaniyang bungo habang tinititigan ang kaniyang sariling krimen na ipinapalabas sa harap ng buong bansa. Ngunit bago pa sila makakilos, ang malaking pinto ng korte ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng katapusan. Isang matandang lalaki na may dalang gintong tungkod at suot, ang isang puting Amerikana na tila nagniningning sa gitna ng kaguluhan, ang pumasok ng may awtoridad na hindi matitibag ng sinuman. Ang bawat hakbang ng kaniyang tungkod sa sahig ay naghahatid ng panginginig sa buong paligid. Ang kaniyang mga mata na kasing talim ng agila ay nakatuon lamang sa akin. Papa, bulong ko habang ang mga luha ko ay tuluyan ng pumatak, hindi para sa pait, kundi para sa kalayaang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Walang sino mang may karapatang humawak sa aking anak, lalo na ang mga taong ang tanging puhunan ay ang pangalan ng iba. Ang boses ni Don Fernando de la Vega ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. I am Fernando de la Vega, and I am here to officially withdraw every centavo invested in the Montemayor Corporation. At kasama ko ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation para sa pag-aresto sa inyong tatlo sa kasong Lua Dao Taichin Taotung Bangchong, Famusat. Naramdaman ko ang biglang panlalambot ng tuhod ni Alejandro. Napaupo siya sa kaniyang silya, ang kaniyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng shock. Si Celeste naman ay pilit na tumatakbo patungo sa likurang pinto, ngunit agad siyang hinarang ng mga armadong opisyal. Tumingin ako kay Mateo. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng witness stand, ang kaniyang mukha ay blanko, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila humihingi ng isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Ang peklat sa kaniyang pulso ay tila nagniningning sa gitna ng kaguluhan, isang paalala ng sugat na hindi pa rin naghihilom. You knew it all along, didn't you, Tol? Bulong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa akin sa gitna ng kaguluhan ng mga kamera at sigawan. Alam ko ang lahat, Mateo. Sagot ko ng may boses na kasing lamig ng yelo. Alam ko kung sino ka. At alam ko rin na ang USB na ito ay hindi lang tungkol kay Alejandro. Nandito rin ang katotohanan tungkol sa pamilya mo noong 1998. Hinigpitan ni Mateo ang pagkakahawak sa kaniyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga posas na kumakandado sa mga kamay ni Alejandro at Celeste ay naging isang matamis na musika sa aking pandinig. Ang karma ay hindi na lamang isang salita, ito na ang hangin na aking nilalanghap. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa aking puso habang tinititigan ko ang aking ama.
Ano ang magiging kapalit ng pagbabalik ko sa pamilyang De la Vega? At sa pagkawasak ng Imperyong Montemayor, kasama bang madudurog ang huling bahagi ng aking puso na minsan nang nagmahal siya? Tapos na ang pagpapanggap, Alejandro. Ang imperyong itinayo mo sa luha at dugo ko ay isa na lamang tumpok ng mga abo. Ang boses ko ay matatag, bawat salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. Habang pinapanood ko ang mga opisyal ng NBI na dahan-dahang inilalapat ang malamig na posas sa mga pulso ni Alejandro, nakita ko ang pagguho ng kaniyang buong pagkatao. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng yabang ay tila naging isang basahan na tinapakan ng maraming beses. Ang tunog ng pagkandado ng bakal ay tila musika sa aking pandinig, isang himig ng katarungang matagal ko nang hinihintay. Frida, please, let's talk about this. Mahal kita, alam mo yan. Ang pagsusumamo ni Alejandro ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang humakbang palapit sa akin, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Celeste, tell them, sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman dito. Ngunit si Celeste ay wala ng panahon para sa kanya. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling blazer ay gusot-gusot na. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang nakatingin sa akin, ngunit wala na siyang magagawa. Ang kanyang kapangyarihan na nagmula sa pangaagaw ay naglaho na sa isang iglap. Sa isang sulok ng korte nakita ko si Doña Remedios. Ang matandang babae na dati ay tila isang reyna ay nakasandal ngayon sa pader, ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kaniyang dibdib habang mabilis ang kaniyang paghinga. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila hindi matanggap na ang kaniyang pinakamamahal na anak ay dadalhin sa likod ng mga rehas. Ang kaniyang korona ng kayabangan ay tuluyan ng nalagas. Karma, Doña Remedios. Bulong ko habang dumadaan sa kaniyang harapan. Ang tsaa na ibinato niyo sa akin ay bumalik sa inyo bilang isang baha na lulunod sa inyong dangal. Hindi siya nakasagot. Ang tanging lumabas sa kaniyang mga labi ay isang mahinang ungol ng pait at pagsisisi. Ang bawat bulong ng mga tao sa loob ng silid ay tila bawat hampas ng latigo sa kaniyang natitirang dignidad. Hinarap ko si Mateo, na natili siyang nakatayo malapit sa witness stand. Lumapit ako sa kanya sapat na para maramdaman ang kaniyang presensya, na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng yelo. Hinawakan ko ang kaniyang kaliwang pulso doon sa peklat na naging mitya ng kaniyang puot. Gusto mong pabagsakin ang pamilya ko, Mateo, dahil sa nangyari noong 1998. Mahinahon kong sabi habang nakatingin ng diretso sa kaniyang mga mata. Pero sa USB na iyon, nakita ko rin ang katotohanan. Ang tatay ko, hindi siya ang pumatay sa pamilya mo. Si Investigator Ramos at ang kaniyang mga tauhan ang nagsabwatan para igawin ang lupain niyo. Ginamit nila ang pangalan ng De la Vega para pagtakpan ang kanilang sariling krimen. Nakita ko ang dahan-dahang paglaki ng mga mata ni Mateo, ang kaniyang panga ay nanigas at ang kaniyang paghinga ay naging mabigat. Ano hindi? Imposibleng, lahat ng ebidensya ay nasa USB, Mateo. Ang huling mensahe ni Bianca ay naglalaman ng mga orihinal na dokumento na itinago ni Ramos sa loob ng 20 taon. Patuloy ko, ginamit ka rin nila. Pinaniwala ka nila sa isang kasinungalingan para maging kasangkapan ka sa pagpabagsak sa amin. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng korte, ang muling umalingaw-ngaw habang inilalabas ang huling grupo ng mga akusado. Naiwan kaming dalawa ni Mateo sa gitna ng katahimikan habang ang aking ama ay naghihintay sa labas kasama ang kaniyang mga abogado. Napaupo si Mateo sa silya, ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang mukha. Narinig ko ang kaniyang mahinang hikbi. Ang boses ng isang lalaking nabuhay sa loob ng 20 taon para sa isang paghihiganting wala palang basehan. Ang kaniyang buong mundo ay gumuho hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. I'm sorry, Frida, bulong niya sa gitna ng kaniyang pag-iyak. I'm so sorry. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa kaniyang balikat. Walang kilig, walang laro, isang simpleng pakikiramay sa isang pusong matagal nang nagugutom sa katarungan. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad, Mateo. Sa sarili mo, dahil ninakawan ka rin nila ng pagkakataong mamuhay ng masaya. Lumabas ako ng korte ng may taas na noo. Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap ng pagbati. Ang bawat flash ng camera mula sa mga reporter ay hindi na tila mga kidlat ng kahihiyan, kundi mga bituin ng aking muling pagsilang. Lumapit sa akin si Don Fernando
at niyakap ako ng mahigpit. Welcome home, Frida de la Vega. Your chair is waiting for you. Tiningnan ko ang malaking gusali ng korte sa huling pagkakataon. Ang Alejandro Montemayor na minahal ko ay wala na. Ang Bianca na tinalikuran ako ay wala na rin. Ang tanging natira ay ang babaeng naglakad palayo sa ulan at ngayon ay naglalakad sa ilalim ng liwanag. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang tanong ang nananatiling bumubulong sa aking isipan kapag nakuha mo na ang lahat ng kinuha sa iyo. Sapat na ba iyon para mapunan ang puwang na iniwan ng 8 taon ng kasinungalingan? At ano ang gagawin ko sa lalaking nanakit sa akin? Ngunit sa huli ay naging biktima rin ng kaniyang sariling anino, Emma Kant. Ang yung bawat haplos ko sa malambot na balat ng aking bagong silya sa pinakataas na palapag ng De La Vega Building ay tila isang kumpirmasyon na ang panaginip ay naging realidad na. Mula rito sa aking malawak na bintana, ang buong lungsod ng Quezon ay tila isang makulay na banig na nakalatag sa aking paanan. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay naging isang malabong ugong na lamang malayo sa matitinding sigawan at panglalait na tiniis ko sa loob ng 8 taon. Ngayon hindi na ako ang asawang nagluluto sa kusina habang hinihintay ang lalaking hindi naman darating. Ako na ang chairperson ng De La Vega Shipping, ang babaeng humahawak sa timon ng sarili niyang tadhana. Suot ko ang isang kulay asul na ternong gawa sa sutla, ang tela ay malamig sa aking balat, kasing lamig ng aking determinasyong huwag nang hayaang may muling umapak sa aking pagkatao. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad patungo sa aking lamesa, kung saan nakapatong ang isang bungkos ng mga sariwang puting rosas. Kinuha ko ang isa at dahan-dahang inamoy ang halimuyak nito. Naalala ko si Bianca, ang huling mensahe niya, ang huling tawag na puno ng takot. Sa hapon ding yon, dinalaw ko ang kaniyang huling hantungan. Ang amoy ng sariwang lupa pa at ang halimuyak ng mga kandilang unti-unting nauupos ay bumalot sa akin habang nakatayo sa harap ng kaniyang puntod. Inilapag ko ang mga bulaklak, ang bawat talulot ay tila bawat alaala ng aming tawanan nung kami ay bata pa. Pinatawad na kita, Bianca. Bulong ko sa hangin habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang malamig na marmol ng kanyang nitso. Hindi dahil sa tama ang ginawa mo, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Maging payapa ka na dahil ang mga taong kumuha sa buhay mo ay nagbabayad na ngayon. Pagkatapos noon, tinahak ko ang daan patungo sa Camp Crame. Ang amoy ng lumang gusali at ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga gwardya ay nagpapaalala sa akin ng dilim, ngunit kailangan ko itong gawin para sa aking huling pagsasara. Sa loob ng isang maliit at malamig na silid para sa mga bisita, bumungad sa akin ang mukha ni Mateo sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kaniyang mamahaling suit. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga nakaditin. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo at may mga itim na bilog sa ilalim ng kaniyang mga mata. Nang makita niya ako ang kaniyang mga kamay, ay dahan-dahang dumampi sa salamin, tila pilit na inaabot ang isang mundong hindi na niya kabilang. Frida, ang boses niya sa intercom ay tila isang basag na instrumento. Bakit ka pa pumunta rito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Nandito ako para ibigay sa'yo ang huling piraso ng katotohanan, Mateo. Mahinahon kong sabi habang nakatitig sa kaniyang mga mata. Inayos na ni Papa ang mga papeles para sa muling pagbubukas ng kaso ng pamilya mo noong 1998. Malilinis na ang pangalan ng tatay mo. Hindi man ito maibabalik ang buhay nila, ngunit kahit papaano ay makakahinga na ang kanilang mga kaluluwa sa katarungan. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng kaniyang mga luha. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na pilit niyang itinatago. Thank you, Frida. You have every reason to hate me, but you still chose to give me this. I don't deserve your kindness. Ginawa ko ito hindi para sa iyo, kundi para sa katarungan. Tugon ko, gagamitin ko ang lahat ng impluensyang De La Vega para matiyak na ang mga tunay na may sala kabilang si Ramos ay hindi na makakalabas ng kulungan. At ikaw, harapin mo ang parusa sa mga pagkakamaling nagawa mo sa kasalukuyan. Pagkatapos niyon sana ay mahanap mo ang sarili mo ng walang daladalang puot. Tinalikuran ko siya ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tunog ng aking sapatos sa pasilyo ay tila bawat hakbang patungo sa isang bagong bukas. Nang makabalik ako sa aking opisina, ang sikat ng lumulubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong silid.
Tumayo ako sa balkonahe at tumingin sa malayo. Nakita ko ang isang ibon na malayang lumilipad sa gitna ng malawak na kalangitan. Naalala ko ang 8 taon kong pagkakakulong sa ilalim ng anino ni Alejandro. Ang sampal ang mga mura, ang bawat gabing pakiramdam ko ay wala akong halaga. Lahat ng iyon ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Hinawakan ko ang aking pisngi doon sa bahaging dati ay namula dahil sa sampal ni Alejandro. Ngayon wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng sikat ng araw at ang lakas ng aking sariling paghinga. Malaya na ako. Bulong ko sa hangin isang ngiti ng tunay na kaligayahan. Ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang imperyo ng Montemayor ay tuluyan ng gumuho at sa mga guho nito, itinayo ko ang isang matatag na pundasyon ng aking bagong buhay. Isang buhay na hindi na nakadepende sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagmamahal ko sa aking sarili. Ang paglalakbay ay naging mahaba at madugo. Ngunit sa huli nahanap ko ang tanging bagay na hindi nila kailanman kayang nakawin ang aking kaluluwa. Ngunit habang tinititigan ko ang abot-tanaw, alam kong ang bawat wakas ay simula lamang ng isang bagong yugto. Paano ko gagamitin ang kapangyarihang ito para sa iba? At sa aking pag-iisa, mahanap ko kaya ang tunay na kapayapaang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Dahan-dahan kong hinubad ang aking sapatos at hinayaang lapatan ng aking mga talampakan. Ang malambot at bahagyang basa pang damo sa malawak na hardin ng aming tahanan. Ang bawat dampi ng malamig na hamog ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Isang koneksyon sa lupang matagal kong kinalimutan nung nakakulong pa ako sa matitigas na sahig ng mansyon ng mga Montemayor. Ang bukang liwayway ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay sa langit, isang halo ng nilarosas at ito na tila isang pintura ng pag-asa na iginuguhit ng tadhana. Lumipas na ang 1 taon mula nang maganap ang malaking paghuhukom sa Manila. Sa loob ng panahong iyon, ang ingay ng mga iskandalo ay napalitan na ng himig ng katahimikan at pagtatrabaho. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang De La Vega Shipping ay hindi lamang lumago sa aspeto ng pera, kundi naging isang kanlungan din para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat opisina namin ay may silid para sa mga kwentong katulad ng sa akin, mga kwentong nagsimula sa luha, ngunit nagtatapos sa tagumpay. Isang hapon habang binabaybay ko ang kahabaan ng Quiapo para sa isang charity event, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa gilid ng kalsada. Isang lalaking gusot ang suot na damit, mahaba ang balbas at may mga matang tila nawalan na ng kislap ng buhay. Si Alejandro. Nakatayo siya sa pila para sa libreng pagkain. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay puro diamante ang suot, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang plastik na platito. Nang magtama ang aming mga mata sa loob ng ilang segundo, mabilis siyang umiwas at yumuko ng husto. Wala na ang galit sa puso ko nang makita ko siya, tanging isang malalim na buntong hininga ng panghihinayang para sa isang buhay na itinapon sa basurahan ng sariling kayabangan. Si Doña Remedios naman, ayon sa mga balita, ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Ang kaniyang alaala ay unti-unti nang binubura ng panahon at ang tanging binabanggit na lamang niya araw-araw ay ang pangalan ng isang mansyong hindi na sa kanya at isang dangal na siya rin ang sumira. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan ang pinakamasakit na parusa ay ang mabuhay sa isang mundong wala ka ng kahit anong halaga. Nakatanggap din ako ng sulat mula kay Mateo noong nakaraang buwan. Sa loob ng bilangguan, nahanap niya ang kaniyang kapayapaan sa pagtuturo sa ibang mga bilanggo ng tungkol sa batas. Ang sulat niya ay maikli lamang, isang simpleng pasasalamat sa paglilinis ng pangalan ng kaniyang ama. Sinabi niya na sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakakatulog na siya nang hindi na nananaginip ng apoy at dugo. Frida, hihahanda na ang almusal. Ang boses ni Don Fernando ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa aking ama na nakatayo sa beranda. Ang kaniyang mukha ay masigla, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Ang init ng kaniyang yakap ay ang tanging kailangan ko para malaman na nasa tamang lugar na ako. Opo, Papa, susunod na po ako, nakangiti kong sagot. Napatitig ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga paltos mula sa kusina ni Alejandro, wala na ang panginginig ng takot. Ang mga daliring ito ay humahawak na ngayon sa mga panulat na nagbabago ng buhay ng libu-libong tao. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang mga taong nanakit sa iyo.
Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang iyong kasalukuyan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong hindi ako pinapahalagahan. Pinatawad ko na ang mundo sa pagbibigay sa akin ng mga pagsubok na tila hindi ko kakayanin. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, habang abala sa kanilang mga gawaing bahay or sa mga taong pakiramdam, ay wala na silang takas sa dilim, nais kong sabihin ito. Ang bawat sampal ng tadhana ay isang paalala na mayroon kang mukhang dapat itaas ng may dangal. Ang bawat luhang pumatak ay isang pataba sa lupang pagtatamnan mo ng iyong bagong sarili. Huwag kayong matakot sa katahimikan dahil sa loob nyo nabubuo ang pinakamalakas na sigaw ng inyong muling pagsilang. Ang aking 8 taon ng pagtitiis ay hindi nasayang. Yun ang naging panday ng aking kaluluwa at habang tinititigan ko ang sumisikat na araw, alam ko na ito na ang simula ng isang buhay na wala ng takot, wala ng pagpapanggap at puno ng tunay na pagmamahal, ang pagmamahal para sa aking sarili, na kailanman ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. Aning huling sikat ng araw sa abot-tanaw ay hindi natanda ng pagtatapos, kundi ang pangako ng isang bagong umaga, kung saan ikaw na ang may hawak ng iyong sariling timon sa gitna ng malawak na karagatan ng buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagsama sa akin sa bawat ito ng madamdaming paglalakbay ni Frida. Habang binubuo ko ang bawat pahina ng kwentong ito, may mga sandaling kinailangan kong huminto at huminga ng malalim lalo na sa bahaging pinalaya si Frida sa mansyon sa gitna ng ulan habang bitbit ang kanyang lumang valley. Damang-dama ko ang hapdi ng kanyang pisngi at ang mas matinding hapdi sa kanyang puso. Tila ba ako mismo ang nakatayo sa kalsadang iyon, basang-basa ng kahihiyan at pait. Ang bawat kabanata ay hindi lamang bunga ng imahinasyon, kundi isang maingat na paghabi ng mga tunay na emosyon at karanasan ng mga kababaihang patuloy na bumabangon mula sa mga guho ng pagtataksil. Gaya ng locket na naging susi sa kaniyang tagumpay, bawat isa sa atin ay may itinatagong lakas sa loob ng ating mga puso na naghihintay lamang ng tamang panahon upang magningning. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Frida na bigyan pa rin ng katarungan ang pamilya ni Mateo sa kabila ng kaniyang mga naging pagkukulang? O mas nanaig ba sa inyo ang pagnanais na makitang tuluyan ng mabulok sa hirap si Alejandro? Gusto ko ring kumustahin kayo aking mga kaibigan. Saang sulok ng mundo o saang bahagi ng inyong tahanan nyo ba pinapakinggan ang kwentong ito? Siguro ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa pamilya. O baka naman nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong mga saloobin o kahit ang maliliit na kwento ng inyong pagtatagumpay sa comment section. Dito sa ating munting tahanan, ang bawat boses ay mahalaga at pinakikinggan. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong puso, hiling ko ang inyong munting suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng ating video. Naway manatili kayong matatag at laging alalahanin na gaya ni Frida kayo ang may-ari ng inyong bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pamagat ng kwento ang timon ng pag-asa. Ang pagbangon ni Frida de la Vega Paunawa. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.